Magandang gabi sa ating lahat. Welcome naman po sa another episode ng aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So, sa gabi po ito, yung topic po natin ay yung prepare o pagprepara ng mga manok natin sa darating na derby. Kasi dito sa amin, may nag-sponsor na tukak derby to sa amin. Pang small time lang na derby kasi matagal-tagal din tayong hindi nakapag-laban ng ating mga panlaban. Gawa na ng quarantine lockdown. So ngayon, mayroong sabungan dito na nag-sponsor ng pa-derby. Kaya may kinukondisyon tayong mga manok at may inihanda din tayong mga panlaban. So bago po yung lahat, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Ryan Patinio, Agri Farming, Kitchen and Family Adventure. So ngayon po, mayroon po tayong inihandang mga manok na ilalaban natin. So for tukak derby kasi yon. So yung inihanda natin ay apat yung pagpipilian natin. So ngayon may napisil tayong dalawa na final natin gagamitin. So ito po yung manok nito. Ito po ay kulay pula. So white legs. So na-cross na po ito sa sweater na 5K. So ang manok na ito ay may dalawa na pong panalo. Kasi noong nakaraang taon, December din, may pa-3-cock dito. Isinali ko po ito. Sa isang buwan, 2 beses po ito nanalo. December din. Sana sa darating na away niya ngayon ay swertehin naman. So ito po ay nasa 4 na taong gulang na po itong manok na to. Yan. Ito po yung una nating na-prepare. So ito po yon. So ito naman po yung pangalawang manok na isasalang natin. Tulad din ng kanyang kapatid, ito po ay may isang panalo. Noong nakaraang December din, noong nakaraang taon, 3-cock din. So ngayon po December na naman, balik ruweda din naman itong manok na to. Kasi isang taon na po itong hindi nakalaban. Matagal po itong hindi nabalik sa ruweda kasi gawa ng quarantine ay walang sabong dito. At saka yung kanyang sugat ay medyo malalim dito sa may bandang kilikili. Kaya pinagaling ko muna at saka ngayon medyo na siya, 100% na po siya na wala na po siyang mga sugat. Okay na po yung kanyang sugat. So ito po yung manok, ito po yung pangalawa nating isasalang sa ruweda ngayong December 27. Sweater cross na ng kelso. Tulad din yung isang manok kanina, sa 4 na inihanda ko mga manok, isa po ito sa napisil ko na pang final 2. Sana sa taon na to ay swertehin tayo. Kaya sa akin naman po, yung sa pagkukondisyon ko po ng manok ay sa akin lang, may sa experience ko naman po kasi siguro mga sobra 10 taon na po ako sa pag-aalaga ng manok at saka paglalaban ng manok. Marami na po akong dinaanan na mga pamamaraan sa pagkondisyon ng manok. May mga pamamaraan sa pagkondisyon na ganyan, may pamamaraan sa kondisyon na ganyan, pero depende kasi yan kung saan kahiyang sa kondisyon na marami ka pong panalo. Kasi sa akin, kung
sa pamaraan ng pagkondisyon ay sa pamaraan na ginagamit ko. Kung medyo marami pa akong panalo, yan po yung pamaraan na gagamitin ko. Kaya sa akin simple lang, hindi ko na po pinapagod yung mga manok. Kasi nung naka-precon pa sila, yun, sinasampa, kinakahig. Pero ngayon sa medyo malapit na yung away, kasi December 27, kaya ngayon ay more on pahinga na lang sila para hindi po sila ma-stress pagdating ng laban. So ngayon papailaw tayo dito sa ating mga manok. Manok. Maganda talaga yung manok ay sinasanay natin sa ilaw para pagdating sa ruwida ay hindi po sila maninibago sa ilaw ng sabungan. So ayan, isa po sa mga pagkukondisyon ng manok ay ang pagpapailaw ng mga manok. So sa akin naman yung pagpapailaw ay ginagawa ko every other day. Hindi po ako straight na gabi-gabi nagpapailaw ng mga manok. So ayan po, pinapailawan po natin yung ating mga manok. Hindi na po natin yan pinapakahig kasi medyo malapit na po yung away, para ma-relax na po yung mga paa nila. Sa mga tableta naman po dito sa aking mga manok, meron din akong mga ibinibigay. At saka may mga injection katulad ng mga B-complex na injectable. At saka meron din akong mga B-complex na mga oral. So hindi ko na lang po sasabihin kung anong mga pangalan ng mga B-complex na yan. Basta ang binibigay ko lang ay B-complex oral at saka injectable. At saka may B50 at saka B12 din. Habang nagpapailaw po tayo ng mga manok natin ay mayroon po tayong dinadalang isang manok dito sa gilid para naman masanay po sila sa manok kapag may ilaw.
So yan po yung topic natin ngayon. Yung DIY or do it yourself na pag-prepare o pagkondisyon ng mga manok panabong. So lalo na sa panahon na malapit na yung laban. At kung gaano ba talaga kahalaga ang pagpapailaw sa ating mga manok bago po natin ilaban. So sa hindi po nakasubscribe sa aking YouTube channel, search nyo lang po Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating agri farming. Salamat po sa inyong panonood at shout out na lang po sa lahat po ating mga subscriber. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.